Sinadya nga bang patirin si Renza Bando, no, para makuha ng Sonos Sky Gunners ang momentum ng laban? At may pag-asa ba sanang manalo ng team ni Renza Bando na anyang Red Booster, no, kung ipinasok siya sa last seconds? Ano kaya sa tingin nyo, mga kaboopers, no? At yun nga, no, welcome back sa atin, mga kaboopers, no. Yun, napapawaw talaga yung mga Korean fans, no, sa vertical jump ni Renza Bando, pati mga commentator, no, napapahanga sa athleticism ni Kabayan, no. Isang magandang showdown nga ng ating dalawang Pinoy player, no, sa pagbabalik ng Korean Basketball League matapos ang FIBA break, no. Nagkaharap ang kupunan ni Renza Bando at anyang Red Booster at ang team ni Kevin Kiambao na Goyang Sonos Sky Gunners. Sa simula ng laban, no, dikitan ng naging laban ng dalawang kupunan. Ayun, nahirapan si Kevin Kiambao sa kanyang early attempts, lalo na ang kanyang signature floater, no, na ilang beses ding hindi pumasok. Pero kahit ganoon na patuloy pa rin na naging agresibo si Kevin Kiambao sa opensa, no, at gumawa ng mga plays para sa kanyang mga kakampi. At samantalang si Renza Bando naman pagpasok sa laro, no, agad niyang ipinakita ang athleticism niya, no. Nakapag-draw pa siya ng fouls sa kalaban, no, at nagbigay ng matinding pressure sa depensa. Sa second half, unti-unting nahanap ni Kevin Kiambao ang kanyang rhythm, no. At doon nakakonekta sa 3-point line at nagpakita ng magandang offensive plays kasama ang kanyang teammates. Habang si Renza Bando naman ay patuloy na nagpapakita ng energy at depensa, hustle plays, no. Pero sa uli nagawa ng Sonos Sky Gunners na kontrolin ang momentum ng laro at makuha ang panalo. At 'yon, maganda ang pinakita ni Renza Bando sa depensa, no, tsaka sa hustle play niya, no. Pero 'yon, hirap siyang makuha yung momentum at rhythm niya sa first half kasi yun nga, maikli yung minuto niya, no, sa loob at bihira makakuha ng bola, no. At si Kevin Kiambao naman, no, mahusay talaga si Kevin Kiambao, lalo na sa mga plays, ibang klase yan. Yung IQ niya sa loob ng court, no. Kapag nakuha niya na yung pulso niya sa tres, ay nako, sobrang delikado yan si KQ, no. Sayang lang sa Gilas, no, hindi niya magawa yon, yung ganong laro niya, no, sa national team natin, no. Kasi yon, limitado lang din yung minuto niya sa sa ating national team. Sayang. At yon, sa tingin ko, no, kaya pa sana manalo ng anyang sa last minutes ng laban. Yung mga ganong moment, dun effective dun napaka-effective si Renza Bando sa mga ganong sa dikitang laban. Depensa niya yung napaka-effective na panlaban sana ng kanyang. Kaya niya sanang depensahan yung tira na yun sa ilalim ng Sonos Sky Gunners, no, kung nandun sa loob si Renza Bando. Tsaka mahirapan talaga yung Sono, no, lalo na kapag nandun yung presensya ng depensa ni Renza Bando. At yun, sa 4 minutes mark naman ng fourth quarter, no, kung nakita nyo yung play na yun, parang yung point guard ng Sono, no, na si Lee Yong-jun, yun yung point guard, yung number 6. Pagka parang tinapakan yung paa ni Renza Bando, didepensa sana si Renza Bando dun sa tres ng kakampi ni Kevin Kiambao, no. Kaya lang pagka landing ng paa niya, parang tinapakan sinadya ata talaga natapakan yun para hindi na mahabol ni Renza Bando yung tres. So yun, malaking bagay yun kasi nakakuha ng momentum doon yung Sonos Sky Gunners, no, sa tres na yun. Parang boost yung nila, no, yung laro nila dahil nakakuha sila ng nakadikit sila sa score ng anyang, no. Pero kung hindi na ipasok 'yon, tingin ko hindi
hindi makakakuha ng momentum yung yung Sono, no. So ngayon kayo, mga kabubers, tanungin ko naman kayo, anong opinion nyo dun sa naging laban, no? Sa tingin nyo ba na ipanalo sana ng Anyang kung ipinasok si Renza Bando sa last seconds ng laban? Yun, yung sa fourth quarter, anong sa tingin nyo? Sinadya ba yung pagtapak kay Renza Bando para hindi na makadepensa sa tres? Kasi parang tingin ko malaking bagay yun yung malaking impact eh. Kung ba't nakahabol yung yung Sono eh. So yun, kung may mga komento kayo, no, opinion, no, yan i-comment nyo lang sa baba. At pag-usapan natin yan. At yun, kung nagustuhan nyo yung video natin, no, huwag nyo kalimutan na i-click yung subscribe button, no, at i-hit nyo na rin yung notification bell, no. At syempre wag nyo kalimutan na i-like yung video natin, no? Malaking bagay sa atin yan mga kaboopers, no? At yun, maraming salamat sa panonood. Peace!